Hola mga kaibigan, magandang araw sa inyo. For today's video, ang ating plant-based recipe ay tofish. Kaya naman tara, samahan niyo ako. So ayan nga, handa muna natin ang mga kailangan tulad ng tokwa, paminta, asin, kalamansi, at ang ating ipang breadings na harina plus cassava starch na may asin, tapos itong seaweed paper sheets at bawang. So ito na nga mga kaibigan. Kinayod ko muna yung bawang para mas malasa at para mas maging even ang lasa ng bawang sa ating putahing ito. Ayan. Madami po akong recipe na ginagamitan ng kinayad na bawang kasi nga mas napapasarap niya po yung putahe. Pagtapos niyan mga kaibigan ay pipigaan ko na rin ito ng kalamansi. So dito ko na rin piniga yung kalamansi para masimot ko yung natirang bawang dyan at para na rin masalo ko yung buto ng kalamansi. Ayan, pagkatapos nun ay lalagyan ko nga po pala siya ng asin. So, ang total na asin ang nagamit ko dito ay 1 tablespoon. Tapos, lalagyan ko rin po siya ng 1 tablespoon ng paminta. Ayan, depende po sa inyo, sa dami ng tokwa nyo, kung gaano rin kadami ang ilalagay nyong pampalasa. Ayan, at dudurugin ko nga lang po siya at kukurut-kurutin. Kinurot na, kinurot-kurot mo pa. Charot, ayan po ang magpapasarap dyan ang pagkurot-kurot natin. At yan din po ang magpapantay-pantay ng lasa dyan. So, ayan. Kurot-kurotin lang natin yan, gar. Pagtapos po niyan, pag feeling nyo okay na, ay pwede na nating ibalot yan sa ating hinandang seaweed. So, sa seaweeds nga pala guys, yun po yung isang buong sheets, ginupit ko lang sa 4 na peraso. At ayan, kapag kapalagay nyo, pwede na, ibalot na natin yan, gar. Tapos ayan na nga po, babalot ko na siya sa gusto kong korte. So, sa pagbabalot, kayo na rin pong bahala kung anong gusto nyong korte. Pero para sa akin, ito po yung the best kasi naluluto po siya ng maayos kapag ganito po ang style ng pagbabalot. Ayan. Tapos mga itap-tap lang natin siya. At ayan o, parang ganyan. Ano nga tawag dyan mga kaibigan? Siksik-siksikin lang natin yung tofu para mabuo ulit siya. Pero wag naman bonggang-bongga. At ayan, tapos ulitin lang natin yan hanggang matapos na. At ayan na nga po, malapit na akong matapos magbalot. So, sa isang bloke at kalahati ng tokwan, nakagawa po ako ng 13 pieces na tofish. At ito na nga, ihanda ko na nga po yung ating pang breading. So sa pang breadings, gumamit po ako dito ng 2 cups of flour and 1 cup of cassava starch pampakrispy. So gagamit din po tayo dito ng suka para sa ating gagawing butter. So ito nga po, i-sprinkles ko po muna itong dry natin ng suka. At gaganyan-ganyanin. Kasi pag ginanyan-ganyan natin, makukuha po natin ang texture na gusto natin sa ating gagawing pang coat ng tofish. So ayan na nga. Ganyan-ganyanin mo lang yan sis. Trust the process. Ayan, at makikita nyo po yan. Yan yung mga texture na gusto ko na may para siyang mga breadcrumbs pero hindi. At kapag tapos nyan ay painitin na nga po natin itong mantika. Ang kawaling may mantika. So, coconut oil po yan. At ayan na nga po. Umiinit na siya. So, habang pinapainit ko yan ay itatap-tap ko muna ang
tofish doon sa dry breadings natin, mga kami. Ayan. Susundin lang po natin ang method ng pagprito ng kahit anong piniprito natin. Tulad nito ay itinap ko muna siya sa dry. Tapos isinawsaw ko dun sa suka, which is yung wet. Tapos ibabalik ko dun sa dry. Tapos dun ay pwede na siya iprito. Hantayin lang natin maluto ito at wag nating hayaang masunog kasi ayaw natin kumain ng mapait. Haha, so ayan na nga, luto na siya at sobrang crispy na mga kaibigan. Ayan na ang aking obra mga kaibigan. Please comment kayo kung ano masasabi nyo sa aking nagawang obra. Maraming salamat at enjoy! Sana po ay nakatulong sa inyo at matikman nyo rin ito dyan sa inyo. Kaya naman tara, tikiman na! Hala mga kaibigan, titikman na natin ang niluto na ibang ay, tofish tofish. So, ipapartner naman siya sa ginataang gulay na niluto naman ni Tatay Mac. This is gonna be so yummy. Unang tikim, sili agad. Ito siya guys.
Sakto lang pala yung lasa. Pero yung lugar na. Sorry. Ano ba? Ito mo nilagay yung converse.